Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Na ba siya ng driver niya, Kuya Gilbert? Parang hindi pa. Di ba? Sa ganong paraan, doon nasisira yung mga small vloggers. Iyan ang gawain niya. Na ipinupush niya na ako daw yon, pero siya yon. Do you understand? Ayan yung laro ng isang deceiver na tao. It's a very, very dangerous thing. To deceive people. In short, to make them believe things na hindi totoo. Okay lang sana, no, mga kahombre ko, na if ganyan. Well, hindi siya okay, pero mas okay sana kung ganyan lang. Unfortunately, umaabot din siya sa panloloko, pandarambong, at lalong-lalo na pagkuha ng pera ng mga vulnerable. Yes. Yon ang pinasok nyo na mundo kay Norman. Sobrang muntika na kayo, girls. And Oo, totoo yun. Tama yun. Kaya nga, di ba, ginagamit niya yung ginagamit niya yung utang utang daw sa kanya ni Manny Pacquiao para kami ay magpursige na kumuha o humingi ng donasyon sa mga FFCI members noon. actually, yung mga bash sa inyo ng followers ko o ng mga tao na nakapanood sa inyo, you should be grateful and thankful to that. Kasi otherwise, hindi nyo yan malalaman at lalong-lalo na hindi kayo mag-i-speak up for the truth. Yes. Kasi wala na, siguro naglaho na lang kayo, that's it. Finished. Opo. Kaso dahil na call out kayo, na pagko-call out kayo, you needed to para makuha ulit yung buhay nyo. Yes. Blessing in disguise pa nga yun eh, di ba? Yung sila ay na-call out, medyo nabash sila, di ba? Ano pa yun eh? Blessing in disguise pa sa kanila yon. Na-save sila dahil doon. Kasi kung sila yung katulad namin noon na parang nanindigan pa, kahit kino-call out na, mapapariwara sila katulad ng nangyari sa amin. Kaya blessing in disguise yung nangyari na na-call out sila, nabash sila, at nakatunog sila na yung sinamahan nila ay sindikato, kriminal, at masamang tao talaga. It's very important. Okay, let's move forward, girls. Sabi ni Norman dito, ang title ko daw ay nilaglag. May banat naman to baka gago sa kanyang post. Ang title is, inilaglag daw ako no dalawang scholar. 10 beses ko pinanood yung video. Wala namang nakalagay na na nilaglag ako, makagago. Pinipilit mo silang magsalita ng against me, wala naman silang masabi na against me. Ngunit sa mensahe niya sa mga babae na to, bakit daw siya nilaglag? pero hindi ba, girls, no? Kayo, estudyante kayo, hindi ba kayo nadumihan sa salita niyang nilaglag? So parang literal na na alam niya na may mga mali siyang nagawa sa inyo. Kasi ang sinabi niya, ba't niyo ako nilaglag? Kasi kung maayos naman ang pakikisama mo sa tao, definitely hindi nilaglag ang iyong sasabihin Hindi, or salita. that's not the term for you to use. Di ba? So ibig sabihin, alam niya na may mga lapses siya sa inyo. Tama? Yes. Okay, let's move forward. Actually, I think this is a message for him. Sinasabi niya na amoy sibuyas daw si Kuya MG. Ikaw nga throughout the biyahe, katabi mo pa yung CR dun sa room mo sa Bintar, hindi ka nga naligo. Excuse you?
Oh my God. So, totoo pala talaga, dito naliligo. And the skin is giving dry skin. Ano to? Wala kang lotion, Norman? Ay, di siya naliligo, no? So yun yung pinapalabas nyo kasi kayo yung totoong nakasama niya eh. May baon siya sa sasakyan, kuya. Pero ewan ko, hindi niya ata ginamit at that time. Grabe, putragis. So talagang hugas lang siya ng mukha, tas yun na yun. Oo, then I do remember nung nagstay kami nga sa Vintar. Di ba yung may-ari ng house, ma'am niya si Ma'am Odette. Oo. Sabi niya, nanay niya, pero yung pala, fan niya lang talaga yon, tama? Sabi niya po, kapatid niya. Kapatid, oo. Pero fan niya lang yon, tama? Die hard fan niya yon. Oo. Yung anak ko ni Ma'am Odette, nafe-feel bad ako for her. Kasi kung inuutos-utusan lang siya na para bang sinasahuran niya, ganun. Ganun yung pagtrato niya. Knowing po na anak pa siya ni Ma'am Odette. Then ganun niya sila itrato doon. Yung Odette, yun yung may-ari nung bahay doon sa malapit sa sementeryo na pineflex niya, tama? Yes po. Ah. Yun, imagine po, siya na yung pinastay, pinakain, and all inasikaso. Tapos ganun niya tratuhin yung anak nung nagpapatuloy sa kanya dun sa bahay. Napaka-off po talaga nun. Wow. Kaya pala siguro nakaisang araw lang kayo doon kasi mukhang ang bilis masyado, di ba? Tama? Saka, eto nga si Kulao, mahilig yan magsalita ng kapatid ko yun, ninong ko yun, ate ko yun, kuya ko yun. Mga ganun palagi si Kulaong. Ganyan palagi ang style niyan. Para makampante ka sa kanya o para maging at ease ka sa kanya. Pero yun nga, katulad nun, yung Odette, supporter lang niya. Nadidinig ko na yan dati, pero hindi ko na matandaan kung ano ba ang mga dyan kay Odette. Ano yan, kumbaga etong si Kulaong, ganun lagi. Naalala niyo yun, meron niya isang live, umakyat yung ate niya, ate daw niya. Pag-akyat nung sinasabi niyang ate niya, o ano sabi nung ate niya, boss, nagkausap na kami. Parang ganun yung sinabi. So, hindi niya ate yun. Ate mo ba tatawagin kang boss? Diba? Kaya si Kulaong, yung mga nakikiate, nakikikuya, nakikininong. Bakit? Wala nang pamilya. In the span of how many months? O pagpalagay, October ako dumating. Dito sa Nagkulaong ako, na-interview ako ni MG. O October, November, December, January, February, 5 months na. 5 months na. Walang tunay na kapatid, walang tunay na nanay, walang tunay na tatay, walang tunay na ate, walang tunay na kuya ang naipakita sa atin ni Kulaong. Wala. Nakikiate lang. Kasi nga walang pamilya. Kaya siguro kung wari pupunta talaga sa isang lugar, baka anuhin siya, yung tangkilikin siya, tanggapin siya. Pero after that, wala na. Isang araw lang pagbibigyan si Kulaong kasi siguro baka nahihiya na lang na makatanggi. Pero si Kulaong nakikiate na lang kasi nga walang pamilya. Tama? Hindi po, balak niya po kasi talagang ikutin ang Pilipinas. Wow. Mag-Philippine loop siya talaga, no? Actually, I do remember nung sinabi niyang, di ba nasiraan kami nung gulong dun sa... Nandun ka nun? Nandun pala kayo na nasiraan siya ng gulong? Oh my God. Kasi malakas yan trending yan nun kay Fuji News. Nasubukan kami ng gulong sa Burgos. Lap trip. Kung makikita niyo, wala kaming picture na bumaba kami doon. Kasi talaga namin, like, bahala gumawa ng paraan dyan. Naalala ko yung car na yon. Sabi niya, binibida niya last week na, next week, bibili ako ng bago, pero same model, ganun-ganun siya. Gagawin niya, camper van. Bibili ako ng bago. Ganito, ganyan. Pero same model, ganun siya. Tapos, Dayan? Ate Dayan, di ba? Dayan, kayat mo ba nga kanyang latan atoy lugan? Which means, Dayan, gusto mo bang sa'yo na lang itong sasakyan ko? Sinong Dayan yon? Sinong Dayan? Yung anak ko ni Ma'am Odette.
Okay, okay, okay. Umoo na lang daw po siya sa sinabi ni Mangusin kasi alam naman nila. Sinakyan na lang, tama? Ay, eto pa po. Pinaka nakakahiyang nangyari siguro sa buhay niya. Okay. Wala siyang pakiya, di ba? Wala nga pala siyang hiya. Magpapagas po kami. Pinapatanong niya sa driver, tanongin daw sa gasoline lady if kilala siya. Ngayon, silip si ating gasoline girl sa window. Pagkasilip niya ganyan, ay hindi po. Sabi niya. Tapos sabi ni Norman, etong sasakyan kasi na to pang mayaman eh. Hindi mo ba ako kilala? Vlogger ako. Sikat ako. Sabi niya. Tapos tumingin ulit si ate. Baka sakaling makilala niya kung sinong yung vlogger na yan. Pagtingin niya, hindi po talaga, sir. Tawa-tawa na lang kami dun sa nangyari. Grabe. Grabe na. Ano naging reaction niya nun? Actually, hindi ko po alam by that time kung wala lang ba sa kanya or wala lang inside affected siya kasi nanahimik siya after that. Napahiya sa inyo, napahiya. Grabe. Kilala nga daw siya sa Locos pero hindi siya kilala nung gasoline lady. Nakakahiya yun. Ipipilit mo sa tao na kilala ka. Nasabit ako dun, no? Sabi ni Airpods Gaming. Nasa bundok daw nanay niya at di kaya mapuntahan ng sasakyan niya. Sabi ni Kulaong, take note at prinsesa ng Cordillera nanay niya, parang nasa bundok daw. Si Katchupoy. Nako, naingkit ako kay Richard, mag-copy nga din ako, sabi ni Ate Briguera. Bigla nawala yung red horse sa sistema ni Mac, okay na ulit. Naantok nga ako eh. Agad na lang kasi itong topic na to, kasi soplak na soplak dito si Kulaong dito sa magkaibigan na ito. Nakakaawa sila, pero nakakatuwa din kasi nga lumalaban sila, nilalabanan nila si Kulaong, 'di ba? 'Yun ang maganda. Nilalabanan si Kulaong na inaano siya ba, yung ipamukha kay Kulaong na mali ka. Pinapamukha nila kay Kulaong na hindi porke ikaw matanda, ikaw ang tama. Tandaan niyo po ang mga tanga, ang mga bobo, stupido, tumatanda din 'yan. Kaya hindi porke matanda yung isang tao, siya na yung tama. Hindi po. Ako, magalang ako sa mga matatanda. Laking lolo't lola ko. Spoiled ako sa lolo't lola ko. Pag ayaw ko ng ulam, hindi ako dati kumakain ng chop suey, apritada na hindi ako kumakain dati niyan. Ang lola ko, kukuha ng 2 pirasong pakpak yon, ipipirito para sa akin. Kasi fried chicken at hotdog lang kinakain ko. Saka yung itlog na may patatas. Yan lang dati kinakain ko. Ang lola ko, alagang-alaga ko. Kaya, sa mga matatanda, magalang ako. Pero, yung matanda na maayos, yung matanda na may pinagkatandaan. Pero kung ikay matanda na walang pinagkatandaan, putya, wala akong paki kahit matanda ka pa. Kung bastos kang matanda ka, alam nga namang igalang kita, mas bastos ako sa'yo. Yun ako. Kaya, eto, salamat sa pakape, Kenkel. Mari Chantel, kape-kape daw muna. Okay, gandang gabi rin po. Ate Nelia Anclote. Okay. Galante naman talaga ng Team Makmak. Kuya Henry. Salamat. Ate May, prinsesa ng Cordillera. Tama, nakapaa. Nagbe-birthday sa Putikan. Yan, sabi, inaapi na naman yung nanay niya. Walang malaman ko, ganyan yung anak ko, utos-utusan lang ni Kulaong. Lalasunin ko na yan si Kulaong. Yan nga Walang nga Kuya Richard, tara kape makaba nag-live ka, kape na din, mahulasan ang pulang kabayo. Medyo nahimasmasan na ako doon sa kape. Kay Kyle Juni, kasi 4 na bote lang yun, ilang kami umiinom. Nauubos ko nga 3 Red Doors Kyle Juni, walang malaman ko, ayun pala nabasa na natin. Meron pa siyang live, bigla sumulpot yung naniningil na renta, tapos bigla niya sinabi, andito na si Ninong. Goody Jerns,
Natawa talaga si Kulaong, patawa talaga si Kulaong, parang si Nasuk Queen, huli na sa kasinungalingan, tuloy pa rin. Goody Jerns. Richard, like muna, mga kakulaong time, pangpaalis ng tipsy ni Makmak. Okay, preni na nila si Diana, anak ni Odette. Oo nga po. Okay, Quinel, parang walang Facebook sa Isabela. Ang dami ko na nakakasalamuhan na kabataan sa TikTok na taga doon. Wala sila alam at di nila kilala si Kulaong. Mahirap naman talaga makilala yan at hindi talaga makikilala yan. Diba? Kaliskis yun, girls. Merong ganun eh, diba? Sa sobrang dry ng balat, nagiging parang kaliskis. Hindi na tinatablan ng hiya si Kulaong, walang hiya nga. The skin is giving cursing, sabi na Ate May. Normin Mosqueda, dan like, thank you po. Kay sanay mang imbentong kabayo, Ate May. May hearing sa 12. Abangan kung babalik si Casper kay Kulaong. Kung magtatagal sa Metro Manila si Kulaong. Hindi. Tingin ko hindi magtatagal yan, ate. Kabagis, sasabihin, edit na naman yan. Ipatulpo na yan. Tingnan ko paano tapang niya. Tama. Kaya po, para makilala si Kulaong, pa-share ng mga live ni Boss Mac. Ayan. Ano ba to? XI3PFY. Hello po. Ayan. Peanut lang sa iya, Sir Henry. Okay. Apply pa natin to. Hindi. Magtataka pa ba naman kayo? Diyos nga daw, Panginoon nga daw siya sa Isabela. Kayo naman, di ba? Tanga! Panginoon ako dun! Oo! Yun pa, anything else? I-clear lang po namin na hindi po kami graduating students. Graduating na sila sa koleyo. Nung sinabi mong minor, ang sabi, ulul ka daw. Ayan ayan. Harap ka naman. Na sinasabi niya na graduating students daw po kami. Hindi po kami graduating students. And also dun sa mga sinasabi niya through chat, na kung ikwento niya with tone pa ha, na akala mo nakausap niya talaga ako ng phone call or personal at gayang-gaya pa niya, tinatakot po kasi nila kami. Tapos, nung tinatawagan ko, Sir, may anxiety po kami, binobombard po yung pagmumukha namin, ni Food Genius. Sabi ko, huwag niyong patulan yan. Sige lang, i-block niyo lang. Sir, di na ho kami makapasok kasi bombardment na po Lumalabas po, parang masama kami. Hindi kayo nakausap. Wala pong ganun. Ang sinasabi kong natatakot ako is natatakot ako sa mga sasabihin niya sa akin. That's why I'm not answering his call. And also, ngayong naka-block na po kasi siya sa akin, baka hindi niya alam kung paano ko i-kontakin. Mga fake accounts ang nagbe-message sa amin na sisiraan nga daw po kami, which is nasimulan na nga nilang gawin. And though I am afraid of what's coming next, but please guys, bear with us, and I am grateful that hindi nyo kami iniiwan at hindi nyo kami pinapabayaan kasi na-stalk ko yung ibang page and nandun po yung mga kahambre mo, kuya, na dinedefend po talaga nila kami. Tapos kagabi, parang nag-warn ulit yung fake account na hindi pa daw po siya tapos, sisirain niya daw po kami sa buong Cagayan Valley. And hindi ko po alam kung ano yung next na ilalabas nila about us. Pero it's on you na po. May nagsasabi pa doon sorry na mga pakawala daw kayong mga babae. Yun ang sabi ng fake account. Alam naman natin, mga kahombre, kung kaninong utak galing yan, ha? Tandaan nyo, pati nga asawa ko, di ba? Sana sabi, yan, ganito, ganyan. Wag na kayong magtaka, girls. Ganyan talaga yan. Tapos, Dapat malaman kung sino yung mga trolls ni Kulaong, kung si Kulaong lang yon o meron siyang tauhan, kung sino man yung mga tauhan niya na gumagawa ng pangaharas dito sa dalawang babae na ito, yun ay dapat makasuhan, pati si Kulaong. Ito actually, meron ng grounds to Meron ng maling ginagawa, may paglabag na sa batas
Itong ginawa ni Kulaong dito sa dalawang kabataan na ito, meron ng ano ba tawag dito? Meron ng human rights violation dito sa dalawang to. Hindi pa lang natin ma-pinpoint, pero meron na. Kapag ito pinapanood mo sa abogado, o may alam sa batas, malalaman na nila kagad eh. Meron talagang nagawang katarantaduhan etong si Kulaong laban dito sa dalawang to. Eh di dagdag kaso, di ba? Ate Virgie. Ate Virgie, ba't kising ka pa? Tapos yung nilagay nilang photo ko dun, kuya, is yung set card ko ng isang modeling. Ang sinabi niya sa caption na parang eto siya nung nagsasayaw siya. Which is, kung i-stalk mo yung account ko and sa IG meron din yon, set card po yun ng isang modeling agency. Eh, ikaw, Andrea, ano naman? Pucha, kaano yun libelous na yun. Kasi sinabi na siya dancer daw dun sa Luna Isabela. Di ba? Libelous na kagad yun. Ano na to? May nalabag na karapatang pantao dito sa dalawang babae na ito, si Kulaong. Ito yun ano nakasulat? Ito ang itsura niya noong nagtatrabaho siya sa isang nightclub sa Luna Isabela kung saan nakilala niya ang mister ko. Mapya nga agaw. Ano yung mapya nga agaw? Diba? Paninirang puri talaga. Diyan talaga magaling si Kulaong. Boss Mac, yung sa text lang may grave threat na doon. O di ba Ate Maria Ira? Shoutout sa Gapan, Nueva Ecija. Kita mo, sa chat pala may grave threat na. O dito may paninirang puri. Anonymous participant. Alam naman natin kung hindi yan tauhan ni Kulaong, yan yung mga nauutusan ni Kulaong na troll niya. Nung nagsasayaw siya. Which is, kung i-stalk mo yung account ko and sa IG meron din yon, set card po yun ng isang modeling agency. Eh, ikaw, Andrea, ano naman na-feel mo sa part na yan na sinisiraan kayo ng ganyan? May kaba na onte, pero hindi yung natatakot. Kaba na Very lang. good. Yan ang gusto ko na mangyari, mga kahombre ko. Always stand for the truth. Kahit nakakatakot, nakakaba, tanggalin nyo yan. Ganun talaga. Alam nyo, girls, yan yung maganda. Kasi pag hindi na nakakakaba or hindi na nakakatakot, ibig sabihin nun, medyo parang wala nang kwenta yung buhay mo. Maganda may konting thrill. Di ba? May konting, uy, baka kung ano mangyari sa akin. Di ba? Pero wala. God is good, man. Lalo na sa mga taong nagsasabi ng totoo. Okay? Yung mga ganyang klase ng tao, hindi mananaig sa mundo yan. Wala yan, ako. And also, kuya, now na parang nabibigyan kami ng chance na magamit yung voice namin and to have a platform, is yung platform din talaga, kung mabibigyan man kung sakali, yun yung awareness talaga sa'yo. Kung hindi man para sa'yo lang na manghuhoy or whatsoever, sa mga katulad mo, ganun. Tama. Bata, ba't nung si Senator Manny hindi mo pinatulan? Tapos kami ngayong nagsasalita kami lang yung dinidikdik mo. Kasi hindi niya kaya si Senator Manny. Mabait nga siya sa pakikipag-usap kay Senator Manny. 'Di ba? Kung ano-ano pang mga pambobola ginagawa niya kay Manny Pacquiao. Sinasabi niya, pag kakandidato ka, susuportahan kita dito sa lugar ko. Papaboto kita, 'di ba? Ganun-ganun pa yung mga sinasabi ni Kulaong. Kasi nga si Kulaong, alam niya din, dehado siya. Kung sino lang yung kaya niya, yun lang yung kanyang kakalabanin. Yun ang niya, yun ang totoo niyan. Oo. Tama naman. Tama. Ganyan siya. Ganyan siya kasi sa mga vulnerable at mabababang tao, takot na tao, doon niya nilalabas kahayupan niya. Kasi alam niya na hindi siya uubra. Kaya nga siya nasa Isabela Kasi nandyan ang mas maraming vulnerable na mga tao kaysa dito sa Maynila. Saka nandun yung sinasabi niyang mga protector niya. Kita niyo, hindi na umuwi na Maynila. Hindi na umuwi doon sa kanyang bahay na inuupahan. Kasi nga, alam niya tagilid siya Sa mga Lopez pa lang, alam niya na tagilid siya. Kay MG, alam niya tagilid siya. Pero dito,
kaya dito sa mga bata na ito, 'di ba? Hindi po niya ito kumbaga parang pangingimian. Bakit? Kabataan eh. Yung mga magulang nitong dalawang to, ang dapat na umaksyon diyan. 'Di ba? Sana makasuhan. Molex, the girls can file multiple case based on just those chat.